Ating pagbigyan ang Interpol para kapag tayo naman ang may kailangan, tutulungan nila tayo. Para sa akin, ito ay isang kilos ng isang leader na traidor at mahina. Traidor. Pasensya na, kumampi siya kay Duterte, sa mga Duterte. Nako. Dapat kung alam mong maraming kaso yan, kung talagang mamamatay tao yan, hindi ka na kumampi sa kanya. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin? Yan ho ang isa sa pinakamalaking problema ngayon ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Yung mga vlogger na hindi naman nakikialam sa politika, ngayon nagsasalita na. Ipagpalagay na ho natin na mapatahimik ho nila yung mga vlogger na pinupuna yung mga kapalpakan ng administrasyon ni Marcos Jr. Paano na lang ho kung itong mga vlogger na kagaya nitong si Kahasang, mega love shoutout Kahasang, ipinapanood ho natin ang mga video niya na yung mga tips niya sa pagpapagawa ng bahay, ano ho yan, kung di ho tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, engineer ho yan sa Middle East, pinapanood ho natin ang mga video niya si Sir. Mega love shoutout Kahasang, pahiram ho muna nitong video nyo, no? Pagka yung mga ordinaryong Pilipino na hindi naman sa babad sa politika, naging curious at talagang nakita nila yung pang-aabuso, paglabag sa karapatan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa pagkidnap na yun, pagpapadala sa Netherlands, matakot na kayo dyan sa Malacanang. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Kung subscriber kayo nitong si Kahasang, mag-subscribe na ho kayo kay PH Update, huwag niyo hong kalimutan. At sa mga bago lang sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito din sa video na to, naku, pag-uusapan ho natin. At tayo makikinig lang naman. Huwag naman ho sanang ikagalit ng ibang mga congressman. Hindi naman ho tayo gagatong o mambubwisit dito sa video na to. Tayo makikinig lang sa pag-uusapan nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles at nitong si Ma'am Karen, kalimutan ho natin ang pangalan nitong si Madam. Basta dyan sa Milyonaryo News Channel, makikibalita ho tayo kasi i-interviewin tong si Atty. Trixie. Isa ho siya sa mga nagsalita dyan sa Tricom at pakinggan ho natin kung ano ang magiging talakayan dyan sa Milyonaryo News Channel na yan. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Kahasang. I am from the North. Naku, yari tayo dyan. Ano pa lang entrada pa lang nitong si Sir, medyo kinabahan na ako medyo parang nanginginig-nginig na tayo at may Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Yung mga vlogger na hindi naman nakikialam sa politika, ngayon nagsasalita na. Ipagpalagay na ho natin na mapatahimik ho nila yung mga vlogger na pinupuna yung mga kapalpakan ng administrasyon ni Marcos Jr. Paano na lang ho kung itong mga vlogger na kagaya nitong si Kahasang, mega love shoutout Kahasang, ipinapanood ho natin ang mga video niya na yung mga tips niya sa pagpapagawa ng bahay, ano ho yan, kung di ho tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, engineer ho yan sa Middle East, pinapanood ho natin ang mga video niya si Sir. Mega love shoutout Kahasang, pahiram ho muna nitong video nyo, no? Pagka yung mga ordinaryong Pilipino na hindi naman sa babad sa politika, naging curious at talagang nakita nila yung pang-aabuso, paglabag sa karapatan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa pagkidnap na yun, pagpapadala sa Netherlands, matakot na kayo dyan sa Malacanang. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Kung subscriber kayo nitong si Kahasang, mag-subscribe na ho kayo kay PH Update, huwag niyo hong kalimutan. At sa mga bago lang sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito din sa video na to, naku, pag-uusapan ho natin. At tayo makikinig lang naman. Huwag naman ho sanang ikagalit ng ibang mga congressman. Hindi naman ho tayo gagatong o mambubwisit dito sa video na to. Tayo makikinig lang sa pag-uusapan nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles at nitong si
Ma'am Karen, kalimutan ho natin ang pangalan nitong si Madam. Basta dyan sa Milyonaryo News Channel, makikibalita ho tayo kasi i-interviewin tong si Atty. Tixi. Isa ho siya sa mga nagsalita dyan sa TRICOM at pakinggan ho natin kung ano ang magiging talakayan dyan sa Milyonaryo News Channel na yan. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Kahasang, ha? I am from the North. Naku, yari tayo dyan. Ano pa lang entrada pa lang nitong si Sir, medyo kinabahan na ako Medyo parang nanginginig-nginig na tayo At may karapatan akong suportahan si Duterte at dahil dyan Kahasang, papalakpakan kita ng pangdiinan. Taga Norte ho yan, Ilocano. Ilocano ho yang si Sir, yan si Sir Kahasang, Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Ito. Marami ang nag-PM sa akin at nagagalit tungkol sa video ko kay Duterte. May mga nagtatanong, Kahasang, hindi ba Ilocano ka? Bakit ka hindi maka-BBM? Yung iba naman sinasabi, Ilocanong taga Davao. Yung iba naman sinasabi, paano na lang ako? Tagalog na taga Davao, ganon? Okay lang yan, Sir. Sigurado ako dito sa PH Update, marami ho kayong kapanalig, mga nakasuporta sa inyo. Hindi lang naman ho kayo ang mga Ilocano, hindi lang naman ho kayo ang Ilocano na sinusuportahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami ho tayo. Kumbaga yung mga nagme-message sa iyo na yan, yung mga pakawala ng mga bangag at mga tambaluslos. traidor. Okay ito mga Kahasang, okay lang yung mga opinion nyo sa akin, walang problema sa akin. Tinatanggap ko yon kasi nagbibigay rin ako ng sarili kong opinion. Pero bago ko simulan ang aking kwento, may tanong ako sa inyo. Correct me if I'm wrong, pero halos 90% naman ng mga bumoto kay BBM ay bumoto rin kay Duterte. Kaya nga, unity ang tawag, hindi ba? So, iisa lang naman dati yan magkakampi naman di ba? Kung ano man yung rason, wag na nating isa-isahin, magkakaroon lang tayo ng mga arguments, okay? Ito ang kwento ko. Simula pagkabata, kapag napag-uusapan ng politika sa amin, walang makakatalo kay Ferdinand Marcos Sr. Isa ako sa umawa sa kanya kahit hindi ko siya naabutan. Pero nung nag-college, siguro medyo magkasing edad kami nitong si Kahasang, Hindi namin naabutan yang si Marcos Sr., Siguro medyo sa bagay, kita naman sa pagmumukha na medyo magkasing edad kami nitong si Kahasang. Hindi natin naabutan, narinig na lang natin na sa magkabilang panig na kesyo nung panahon niya medyo maganda ang sitwasyon ng Pilipinas. Sa kabilang panig naman marami siyang pinagurgur, marami siyang ninakaw na ginawa. Pero base sa performance ngayon ni Marcos Jr., parang bumabaling ho tayo ngayong mga panahon na to doon sa maraming pinatahimik at maraming ninakaw na naratibo. Kasi yung naratibo na maganda ang buhay noong mga panahon na yun, parang doon ko narinig ang iba't ibang pananaw. Pero itong experience na to kay Marcos Jr., pang-aabuso, pag sinusubukan nilang patahimikin yung mga pumupuna sa kanila, yung mga nagsasalita, yung kanilang mga kalaban sa politika, kagaya ng ginawa dito kay Tatay Digong. Itong mga bagay na to, naranasan din doon sa rehimen ng matandang Marcos. Na ngayon, nasasaksihan ho natin, na nasa front row seat, nga, di ba? Yung mga bata-bata, hindi pa nila naiintindihan kung ano nangyayari. Pero tayong mga medyo may edad na nakikita ho natin, nga, yung kasaysayan, nakikita natin sa ating mga mata kung gaano kawalang hiya itong administrasyon na to. Kung paano nila patahimikan ng kanilang mga kalaban sa politika. Ano ba naman ang gusto nyo? Kayo dyan sa Malacanang, nabili nyo na lahat ng mainstream media. Di ba? Inyo na lahat. Hindi ba sapat? Di ba? Pinapalayas na nga yung si Maris Umali dyan sa mga kababayan nating OFW dyan sa Netherlands. Diba? Bias, sinisigaw-sigawan siya. Hindi pa ho ba sapat ang mga mainstream media kayo dyan sa Malacanang? Kasi ang problema dito, wala nang naniniwala sa mainstream media. Yung ibinayad nitong mga walang yang politiko na to para pabanguhin sila sa media, hindi gumagana. Kasi mas pinapakinggan
yung mga nagsasalita sa social media, kagaya nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot, nitong si Ma'am Crisette, yung mga nasa third floor, tayo naman dito, nagre-react lang naman tayo, di ba? Kumbaga, pinapakinggan lang natin yung mga punto de vista ng ating mga iniidolong vlogger. Yan si Ma'am Crisette, yan si Ma'am MJ, yan si Attorney Trixie, yan ho talagang malulupit, ika nga, at yun ho ang sinusubukan nilang patahimikin. Lalo na ang mga aktivista. Mula kay Erap, Arroyo at Aquino, sa panahong iyon, ang pangalang Marcos ay itinuturing na mabagsik, korap, mapang-api dahil sa martial law. Ngunit para sa aming mga Ilocano, iba ang version ng kwento. Para sa amin, si Marcos ay isang matalino at matapang na abogado, isang leader na walang katulad. Na hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin ko sa kanya. Kahit anong sabihin ng iba na paninira, martial law, maraming pinatay, maraming kinurakot. Guys, meron din akong sariling pagre-research kahit hindi ko siya inabutan. Kung bakit ko gusto ang Ferdinand Marcos Sr., sa akin na lang yon, para walang argumento. Correct, tama ho yan ha. Magrespetuhan tayo ng ating mga paniniwala. No, kung iyon ang nasa saloobin nitong si Kahasang, respetuhin ho natin. Pero tayo dito sa PH Update ho kasi, siguro naan na tayo, kumbaga nagkaroon na tayo ng bias pagdating dito sa mga Marcos dahil sa mga kababuyang ginagawa nitong si Marcos Jr. Ang dating ho ngayon, pagka narinig natin yung apelidong Marcos, halimbawa, itong si Marcos Jr., sinasabi nila yung si Marcos Sr. Halimbawa, si Marcos Sr., sinasabi nila napakaganda, napakahusay ng kanyang pamamahala nung siya pa presidente ng Pilipinas. Pero dahil ang kanyang anak, ang sinasabi, di ba, i-redeem niya yung apelido ng kanyang ama, kumbaga kung ano yung mga naranasan ng mga Pilipino nung panahon ng kanyang ama, yun ang mararanasan ng mga ordinaryong Pilipino ngayong mga panahon na to. Yun ang expectation natin, ipagpapatuloy yung mga naumpisan nito itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso mga kababayan, hindi ho yun ang nangyari. So kung tayo ho, hindi natin naabutan yung rehimeng Marcos Sr., dahil dito kay Marcos Jr., imbis na mapaganda niya, mapabuti niya ang apelidong Marcos, lalo pa hong lumala ngayong mga panahon na to. Parang itong administrasyon na to, kinukonfirm niya na yung mga suspetsya ng mga hindi nakaabot dito kay Marcos Sr. na corrupt, human rights violator, di ba? Ganyan pinapatahimik yung mga kalaban sa politika. Yun yung aligasyon sa kanyang ama. At yung mga hindi nakasaksi doon sa kaganapan ng mga naunang panahon, sa panahon ni Marcos Sr., yun naman ho ang kinukumpirm nitong anak nitong si Marcos Sr. na ganito ho ang kanilang galawan, ganito ho ang galaw ng mga Marcos. Pero, again, respeto natin itong si Kahasang. Palakpakan natin si Kahasang. King. Kahit anong sabihin nila noon, wala Gusto ko yung senior. Noon pa man, sinabi ko sa sarili ko na someday may tatayong Marcos ulit para linisin ang pangalan ni Ferdinand Marcos Sr. at yung pamilya nila. At dumating nga ang araw na yon, naging senador si BBM. At bilang taga-Norte, naniniwala ako na siya ang muling magbabangon sa pangalan ng mga Marcos. Tumakbo siya bilang vice-presidente, ngunit hindi siya pinalad. Sa panahon yon, si Duterte ang naging pangulo at sa wakas, naipalibing na rin si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa dami ng dumaan na presidente, si Duterte lang ang nakagawa noon. Fast forward tayo at si BBM na ang pangulo natin ngayon kasama ang mga Duterte. Pero bakit ako nadismaya? Noong unang taon niya, medyo nadismaya na ako. Nang makita ko ang mga kasama niya sa kampanya ay nagsialisan at yung iba naman, siya mismo ang nagtanggal. Nako. Sabi ko noon, Ano yun kumbaga red flag yun Marami hong na-off doon, di ba? Medyo maging tayo dito sa PH Update, parang may mali dito sa mama na to.
'Di ba? Yung mga kasama noong panahon ng kampanya, maliban doon sa mga nasa PCO, pinagtatanggal yung mga kumbaga nangarap, nag-i-imagine na kasama niya noong panahon ng kampanya, yung mga nagtanggol sa kanya, kagaya na lamang nito si Atty. Vic Rodriguez, yung kanilang mga napag-usapan kung paano ipagpapatuloy mga naumpisa ni Tatay Digong, kung paano pagagandahin ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho yun ang nangyari. Kumbaga yung mga nakapaligid sa kanya nung panahon ng kampanya, napalitan ho ito ng mga oportunistang mga smuggler, di umano. Pew pew. Hindi, di umano napalitan ito ng mga di umanong ginagatasan ng administrasyon para sa pangsarili nilang interes. Yon, PH update yun. Huwag mong magbanggit ng ganon na napapaligiran ng mga smuggler, napaligiran ng mga oportunistang individual na wala naman talaga ang gustong mangyari kung hindi mapabuti ang kanilang mga business. 'Di ba? O yung yung 'di ba, yung rice tarification law, 'di ba? Yung pagtapyas sa taripa ng mga imported na bigas. Anong nangyari doon? Brad, sabi mo pagka tinapyasan natin ang taripa, bababa ang presyo ng bigas. Anong nangyari doon? O sinong nakinabang? Yung mga di umanong malapit sa pamilya na hindi na nila kailangan mag-smuggle, mababa na taripa, papasok na sila sa legal. Siguro strategy niya ito para mas lalong mapaayos niya yung administrasyon niya. Hanggang umabot na nga sa kaso ni Duterte na kinuha ng Interpol. At lalo akong nadismaya nung marinig ko ang kanyang rason. Kailangan natin pagbigyan ang Interpol para kapag tayo naman ang may kailangan, tutulungan nila tayo. Para sa akin, ito ay isang kilos ng isang leader na traidor at mahina. Traidor. Pasensya na. Para sa akin, ito ay isang kilos ng isang leader na traidor at mahina. Di ako nagsabi noon. Itong si Kahasang ang nagsabi noon. Sir, dalawang kamay, saludo doon sa banat mo na yon. Talagang sa isang sentence, i-describe mo kung itong si Marcos Jr. Galing nitong si Kahasang. Subscribe kayo, i-follow nyo, supportahan natin si Kahasang. Matagal-tagal pa ho natin makakasama yan, palakpakan. Pero ito ang opinion ko. Pagkatapos ipalining ni Duterte ang ama mo sa libingan ng mga bayani na for how many years hindi ka nila tinulungan. Okay? Isa yon. Pangalawa, bago siya naging Pangulo, okay, kumampi siya kay Duterte, sa mga Duterte. Nako! Dapat kung alam mong maraming kaso yan, kung talagang mamamatay tao yan, hindi ka na kumampi sa kanya. Boom! Yari na naman si Marcos Jr. doon. Wala na. Yung mga argumento na yon hindi pa natin narinig. Hindi pa natin narinig kailanman dahil ngayon pa lang natin pinag-uusapan itong mga ganitong klaseng issue. Tama naman yung punto nitong si Kahasang. Bakit nyo palinigawan itong si Sara Duterte, pabalik-balik kayo sa Mindanao, kayong dalawa ng kapatid mong manggagamit, kung palang merong bagahe itong mga Duterte, kung mamamatay tao talaga. Tama siya sa doon. O anong ginawa ninyo? Ginamit nyo ang mga Duterte para maligawan yung mga taga-suporta ng mga Duterte para kayo iiboto. Inamin din ni Marcos, ni Amy Marcos, na kung wala ang mga Duterte, matatalo sila ni Lenny. Kasi sa totoo lang, hindi, sa bagay yung mga DDS, solidong DDS, talagang maghahanap ng kandidato yan maliban dito kay Marcos Jr. Tayo talaga nun, decided na tayo, Senator Christopher Bongo. At itong si Senator Bato de la Rosa, kumbaga, okay na eh. Kumbaga, ready na tayo eh. Hindi natin maintindihan ang pihit ng kapalaran bakit tayo dinala dito sa ano.
Pero hindi naman ho natin pwedeng isisi kay VP Sara lahat ng nangyayari na to. Sa totoo lang, hindi ho natin pwedeng isisi yung mga nagsasabi. Dapat kasi tumakbo ka presidente, hindi ho ganun gumagana. Hindi ho ganun gumagana ang buhay ka nga. Kung ang tinakbo ho niya vice presidente, yun hong nakatakda ng tadhana sa kanya, yun ho talaga ang magiging posisyon. Okay? Ang ano lang ho talaga, masyado hong naging ganid sa kapangyarihan, masyadong naging addict, no? Addict sa kapangyarihan tong administrasyon. Masyado silang napraning, ha? Kung anong meron sa mga Duterte na to, bakit lokong-loko ang mga tao sa kanila. Wala pang eleksyon, nagsisigawan na sila ng Duterte. Yun hong hindi nila matanggap. So totoo lang, meron hong tayong narinig kanina. Grabe ang bigat sa dibdib ng mga nakikita ni Marcos Jr. sa social media. At ngayong mga panahon na to, malabo naman na hindi ka pwedeng tumingin sa social media. Di ba? Malabo hong mangyari yun. Panahon ng social media, sa ayot sa gusto mo, titingin ka sa social media, sa ayot sa gusto mo. Di ba? Ang sakit. Naging presidente ka na lahat. Pero hindi mo pa rin nakuha ang respeto ng sambayan ng Pilipino. Itong 8 years old na kung saan talagang pinahiya nyo, yunurakan nyo, pinadala nyo sa dahig ng talagang questionableng pamamaraan. Siya ho ngayon ang pinagkakaguluhan. Baka magpunta ka ng dahig, Marcos Jr., baka duraan ka pa ng mga OFW doon. Real talk lang tayo dito, ha? Hindi naman nakakapanakit yun. Yun pagpapakita ng hindi siya mahal ng ating mga kababayan, di ba? Para sabihin respeto nung 32 million na bumoto sa kanya. Bakit hindi niyo respetuhin itong si VP Sara? 32 million nung bumoto sa kanya, kay Marcos Jr. 31 million lang. Ibalik natin yun dong argumento na yun. Baka kasi mga bangag to baka magdamdam sila doon sa dudurain sila. Mga kababayan nating OFW. But kasang banatan. Ano ibig mo lang sabihin? Kumampi ka sa kanya noon para kumuha ng boto. After that, ngayon, parang tapos na tayo. Okay? Tapos na Pwede tayo. na kitang ipamigay. Nako, Anong yari tayo tawag dyan. mo doon? Kung talaga may paninindigan ka. Dapat noon pa lang, hindi ako kakampi sa'yo dahil mamamatay tao ka. Diba? Marami kang kaso sa war on drugs. Diba? Bago ko tapusin ang video, gusto kong iwanan sa inyo ito. Dala natin ang pamana ng ating mga ninuno, mabuti man o masama. Ngunit kung hindi mo gusto ang iniwang pamana at ayaw mong mamuhay ayon dito, kumilos ka at baguhin ito sa sarili mong henerasyon. Kakabsat yung lagayan, meron tayong kanya-kanyang opinion. Okay? Paniwalaan nyo ang gusto nyo at paniwalaan ko yung gusto ko. Hindi ibig sabihin na I'm from the north, wala na akong karapatan na suportahan si Duterte. Hanggang sa susunod, Boom, 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 boom. Akala mo, di ko alam yung outro mo. Boom, 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 boom. Maraming salamat, Kahasang, no? Alam ko yung storya niyan. Dati kasi, hindi naman ho talaga siya yung parang lifestyle vlogging. Talagang mangingisda ho yan, namimingwit-mingwit. Napanood ko yung mga luma niyang video kasi na-curious tayo dito kay Kahasang. Dati pa, hindi ngayon. Tagal na nga nitong tab na to, nung pang March 17 to, ngayon pa lang ating ginagawa ng reaction video. Hindi, pero saludo ako dyan kay Kahasang. Ilocano pero may paninindigan at talagang alam kung ano nga ba ang tunay na nangyayari ngayon sa ating bayan. At dahil dyan, tayo mananahimik lang at papakinggan lang natin kung ano itong mga kwentuhan dyan sa Bilyonaryo News Channel. G. Well, before I continue, I would like to remind everybody that as resource speakers, we were reminded by Congressman Paduano not to attack the committee since we were all still, well, technically still under oath, and it's part of the rules that we cannot speak about it until after the hearings have been terminated. Special ho kasi itong itong pagdinig ng TRICOM na to. Yung mga naunang hearing, especially dyan sa Senado, binabanatan natin yung the way na yung flow ng hearing, yung mga tanong ng mga senador, kung paano tanungin itong mga resource person, 'di ba? Yung kay yung Pidea Leaks, 'di ba?
binanatan natin yung pagdinig, yung paano yung flow ng pagdinig, yung pagtatanong, pero wala hong ganong pagbabanta na natanggap ang mga vlogger o kung sino pa mang nagkokomento dyan sa mga issue na yan. Pero dito issue na to, medyo mabigat-bigat to ito kasi mga vlogger ang kasama doon sa hearing in aid of legislation. Kaya tayo ay medyo dumistansya din dahil kailangan ho nating pagbigyan yung kagustuhan nitong si Karapali Luwalhati, okay? Di ho natin pwedeng meron silang rules. Bahay nila, rules nila, wala tayong magagawa kung hindi sumunod dahil baka makontempo, diba? Baka hindi maganda ang dating sa kanila ng ating mga reaksyon, yung ating kahit nga itong mga inimbitahan, diba? Hindi nila masyadong pagkatapos ng hearing nakita natin yung paggalang kahit na yung mga nangyari doon sa araw na yon, marami sa ating mga kababayan hindi nagustuhan, nandun pa rin yung paggalang doon sa rules ng House of Representatives. Hindi bali na doon sa mga tao doon wala tayong paggalang o hindi tayo naniniwala sa kanilang mga pinaglalaban, pero doon na lang sa rules ng House of Representatives. Game. So there would be yes. more hearings to come. If you did And you're indicate at expected to least go. one more. There's at least least one one more, more. yes. One more. Okay. And going to the hearing last Friday, there were 3 vloggers that were grilled by lawmakers that admitted to posting fake news. But correct me if there's anything inaccurate here. Were there vloggers that admitted to posting fake news? No, actually, it was not an admission to posting fake news. First of all, the definition of fake news still so far has eluded all of us. So to be able to admit or not admit to something that you don't know might be incongruous. So what they did was they admitted to making the posts. However, they requested the congressman to read the entire post to provide context. But they were grilled on particular statements made in those posts. For example, Ms. Chrisette Chu says she prefaced her post with the rumor that is going around supposedly indicating that some of our uniformed personnel were resigning. So, but After she did, the arrest of former President Duterte. Yes. she did indicate daw, meaning that this was said by somebody else. And this is where she was constantly questioned about. However, a further reading of what she had posted would indicate that it was a message to uniformed personnel not to resign and to continue serving because this is the time that they are called to defend the country. Okay, so hindi, so based on the context, if you read the full post, it was Yes. not fake news as far as Chrisette Chu was concerned. Yes, yes. Let's go back to the definition of fake news. You said it's eluded everyone, everyone in terms of finding the meaning of fake news so that Yes. it's Kakaumpisa pa lang nitong interview, disclaimer kaagad tong si ano eh. Teka lang ha, ayusin muna natin to ha. Merong babala itong si Paduano, hindi kami pwedeng magganito ganyan. Kaya di pwede yun. difficult for us to judge or say which one is fake news. You also at the hearing said that fake news really, there's no definition, it's time-bound. You gave us an example, Galileo, where I didn't say that all fake news is time-bound. I said, for example, mayroong fake news na time-bound. So that was number one in the okay, list so of it's examples. very good that you're Yes. sitting here right now because Yes. I saw that portion as a clip in one of the news coverage from that hearing. So Yes. yun lang yung portion na na-capture. So Oh, there's a whole list. yes, Yeah, okay. yes. So you only said it's one of the forms of fake news. Yes. So for example, Galileo back then was prosecuted for saying that It's 1622. that this- the planets revolved around the sun. The and then- heliocentric Yes. model. And then it turns out he was correct. So Yes. what then do you think are the different types of fake news and how do we agree on what the Kaya definition nga, should- nung pa palang mga naunang panahon, no? May uso na pala tong peking balita na to. Kaso kalaunan, yung tinuring nilang peking balita, yun pala ang katotohanan. Ayos. Kaya ngayon baka
yung pagtawag naming bangag kay Marcos Jr., sabihin nyo, peking balita. Pagkatapos ng administrasyon niya, biglang, hindi pala peking balita. Totoo pala na bangag talaga siya. Diba? Hindi natin, wag muna nating anuhin yan ngayong mga panahon na to dahil baka kayo dyan, mag-Galileo kayo. Well, what I was giving was examples of which Congress might want to consider. Would this be fake news? So if you listen carefully, the question always at the end of the example was, fake news din po ba ito? So for example, clickbait. Clickbait would sensationalize a headline. I'm a victim of this. But in the body, it would be truthful and possibly even an objective account. But the headline would be a screaming headline to ensure clicks. Yeah, you're right. So, Something sensational yes. or Correct. scandalous minsan, and then when you read it, Maraming ganyan, marami nang clickbait sa especially dito sa YT, marami nang clickbait. Pero tayo medyo dumidistansya na tayo sa ganyan. Mahirap yan Dangerous ika nga. hindi naman pala. So, you're saying would that then fall under fake news? If you have the headline Yes. being a bit inaccurate or slanted, but then the body is okay. Correct. Yeah, that But is an it was example. a question actually Yeah. to our lawmakers, because Congressman Acop was asking me what is the benefit of fake news, and he said nobody has been able to answer this so far. So I said I have a problem with the question because we have not yet defined what constitutes fake news. So in order for you to be able to answer any question or even to be held accountable for so-called fake news, let's define what fake news is. So for example, one of the examples I gave, and Filipinos are notoriously tone deaf when it comes to sarcasm. So That's true. It's almost not part of our culture, no? So No. that would be a good question. Do you think that sarcastic statements or what they call hyperbole, Yes. right? Like super Figures